Sir, gaano ka-importante ngayon yung pag-attend ni Vice President? Kung gaano kahalaga na pumunta sana si VP Sara Duterte sa hearings ngayong may aligasyon na ganito si former Yusek Mercado? Well, tingin ko napakalaga dahil siyempre kung yun ay nasagot niya agad under oath, at least medyo magkakaroon ng timbang. Kasi po yung sa press con, wala naman po, it's not under oath eh. So, you can say anything you want. Unlike dito po, yung nag-aakusa po sa kanya at sinagot din po yung kanyang accusation under oath. At nagsumiti pa po ito ng affidavit na notarized. So, kung siya po talaga ay nagsisinungaling, si Yusek Mercado, bakit naman po siya papayag na ito ay siya ay mag-under oath at saka ay notarize? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Binira ni Kong Chua ang pahayag ni Sara Duterte dito sa DepEd whistleblower na si dating Yusek Gloria Mercado. Ayon po kasi sa sinabi ni Kong Chua, mas paniniwalaan pa niya itong si Mrs. Mercado kaysa kay Sara. Dahil itong si Mercado daw ay kusang tumistigo, nanumpa sa kamara at nagbigay ng mga ebidensya laban dito kay Sara. Kaysa sa sinabi ni Sara laban kay Mercado na puro hearsay at walang basehan. At paano ito paniniwalaan kung hindi man lang ito umattend sa kamara para depensahan ang sarili niya, at kung umattend man daw ay hindi man lang magte-take oath or manunumpa. So what use daw na paniwalaan itong si Sara? Anyway, bago muna tayo humangtong sa mga sinabi ni Kong Chua, pakinggan na muna natin ang mga sinabi ni Sara laban dito kay Mercado. Good afternoon, VP. Yes. VP, as we're speaking right now po, merong ongoing House probe. Actually, minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang banat ni Sara laban kay Mercado. Ngayon panoorin naman natin ang mga sinabi ni Congressman Chua laban dito sa pahayag ni Sara Duterte. Presscon po kanina, no, I hope you're well aware of yun nga presscon ni VP Sara earlier. After po lumabas nitong ating former DepEd Yusek na si Gloria Mercado, revealing some information about yung pagbibigay nga daw nung envelopes worth 50K, totaling to 450,000. What can you say about... For 9 months. Yes, what can you say all about this po? Yung mga sagot din ni VP Sara and the sagot po nung Mercado. Well, may allegation si VP Sara na sinasabi niya parang disgruntled employee, and may allegation po siya na parang nagsusolicit daw something like 16 million. But it was answered by Yusek Mercado. Parang ang sinasabi niya parang it's a project ng supposed ng DepEd at parang wala namang perang involved. I think it's a machine, something like that po. So, one allegation against another allegation. So, yun po. Sir, balikan ko lang din yung presentation nyo kanina kasi you mentioned this word plunder, no? Pandarambong. First time din namin narinig to ngayon sa pagdinig. Ano po ba, can you elaborate lang
mostly po yung Well, because pahayag the money involved here is not loose change. Hindi naman po bariyang pinag-uusapan dito. We are talking here of hundreds and hundreds of million peso na hindi po maipaliwanag kung paano po talaga nagamit. At kung makikita po natin dun sa mga line of questioning at sa mga answer, parang hindi po nagtutugma yung mga lumalabas, yung mga parang halimbawa po yung mga medicine and food at saka yung mga purchase of supplies, parang lumalabas parang parang buo. Bumili sila ng purchase of supplies worth I think 40 million. Meron pong 40 million, meron pong 35 million. Pero ang pinagtataka po namin bakit wala man lamang butal. Parang sakto po lahat yung mga numero at kagaya po nung tinanong namin sa COA, parang lumalabas sinasabi nga po nila kaya nga ito daw po na red flag dahil parang hindi nagtutugma sa mga ebidensya na pine-present or yung iba wala talagang ebidensya. So kaya nga po nagkaroon ng notice of disallowance. Sir, gaano ka-importante ngayon yung pag-attend ni Vice President? Kung gaano kahalaga na pumunta sana si VP Sara Duterte sa hearings ngayong may aligasyon na ganito si former Yusek Mercado? Well, tingin ko napakahalaga dahil siyempre kung yun ay nasagot niya agad under oath, at least medyo magkakaroon ng timbang. Kasi po yung sa press con, wala naman po it's not under oath So you can say anything you want. Unlike dito po yung nag-aakusa po sa kanya at sinagot din po yung kanyang accusation under oath. At nagsumiti pa po doon ng affidavit na notarized. So kung siya po talaga ay nagsisinungaling si Yusek Mercado, bakit naman po siya papayag na ito ay siya ay mag-under oath at saka ay notarized? And considering na totoo lang, yung edad niya, retirable na 65 na 40 years in service. Pinakita naman po yung naging credentials niya, pati academic background niya. In fact, din pa siya ng DAP o Development dito po sa may Tagaytay, kung hindi po ako nagkakamali. So medyo kung titingnan po natin yung dalawa, medyo ito kasi nanumpa So alam naman po niya yung magiging consequence nun kung siya po ay nagsisinungaling. Sir, kayo ba yung lumapit kay Yusek Mercado o siya po ba yung lumapit sa inyo? Paano po ba yung naging coordination? Paano niyo siya napagsalita? Well, actually, nandiyan na po siya kanina. So, meron pong nakipag-coordinate po siya sa isa sa mga miyembro ng committee. So, yun nga po. At nung pinakinggan po namin yung kanyang statement at may affidavit, talaga namang medyo nakakagulat din. Nakakagulat din po. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang pahayag ni Congressman Chua, na kung saan pinagtanggol niya itong si Mrs. Mercado laban sa aligasyon nitong si Sara. Tama nga naman, what use pa para magsinungaling itong si Mrs. Mercado? Hindi naman ata niya sisirain ang kanyang pangalan para manira ng tao, lalo na ang kanyang sisirain ay isang mataas na opisyal, at alam naman nitong si Mercado ang consequences niya kung magsinungaling siya dyan sa kamara, at hindi naman ata gagawa itong storya si Mrs. Mercado para manganib ang kanyang buhay, dahil sa totoo lang itong ginawa ni Mercado ay mapanganib. Banggain mo ba naman ang mga Duterte, at alam naman natin kung ano kayang gawin nitong mga Duterte sa kanilang kalaban. Talagang buo ang loob nitong si Mrs. Mercado at nagsasabi ng totoo, at handa siyang mapahamak para maisiwalat lang ang tunay na baho nitong si Sara. Kaya saludo po kami sa inyo, Ma'am Mercado, sa pagsiwalat ng katotohanan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List.
halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.